question. What's the best part about being Mr. and Mrs. Manzano? Her. Oh. Oo, that's really the best part na minsan nga, that feeling, the other day lang, ito kwento the other day, it's very very simple. The other day, umalis ako, nagtrabaho ako. After mga an hour and a half, tinatanong niya kung anong oras akong uuwi. Sabi ko lang, oh, but why? Is anything wrong? Sabi niya, no, I just miss you. Oh. So I think that's the best part of having being Mr. and Mrs. Manzano, those small things that mean the world. Okay, Jessie? Of course, being Mrs. Manzano itself, being his wife, and I get to have a family with Luis. Palagi ko nga sinasabi sa kanya, grabe no, ang blessed ko talaga, ikaw naging asawa ko. Tingnan mo naman yung itsura ng ating anak. At saka yung kahit yung ugali ko, talagang namana niya kay Luis rin yung pagiging makulit, masiyahin. Ugali ko Pero si Pina. pikay siya, yun yung namana niya sa akin. Pero Pilya. I'm just really happy and I keep telling him na, grabe no, kung hindi ikaw ng pangasawa ko, siguro hindi ganyan si Pina. So blessed talaga as as a wife and also as the mother of his child. Paano malambing si Peanut sa inyong dalawa? Malambing siya, super very vocal about her feelings. Palagi siyang nag-hug, tapos palagi marunong na talaga, dahil sa kanya din yun. Kasi siya mas malambing kaysa sa akin eh. So, si Peanut palaging, Mama, I love you. Lang siya lang. Hindi mo siya kailangan turuan or anything na, Mama, I missed you today. Palagi siyang gano'n. So, ang sa amin naman, what's priceless para sa akin is, kahit sinasabi niya kay How How, nagsimula sa amin yung, how much do you love Papa? With all my heart. Yun yung sinasabi so niya. ngayon lagi, yun na yung pag I love you with all my heart. Ganun siya. In fact, nung isang gabi, siguro mga 4 nights ago, eto kasi may mga charms ako nasuot palagi. The charms are for what, Luis? The usual. Good fortune. Binigyan niya sa akin yung pantali niya sa buhok. Sabi niya, Papa, can you wear this? Tapos sabi ko, Peanut, I will wear this forever. So ngayon, palagi sa lahat ng hosting ko, manood kayo ng PBB, palaging suot ko itong bigay ni Peanut at wala akong planong tanggalin ito. Okay. And my final question, how much of a spoiler is Ate V? Oh my! Silang dalawa, buo, lahat ng mga lolo't lola, lahat sila. Umalis lang si mommy or let's say may kailangan siyang gawin, itatanong niya ano ba ang mga gustong toys ni Peanut ngayon. But bukod sa mga naririnig nating story ng mga lolo't lola na grabe mang spoil, nakikita ko pa rin naman na hindi masyado, they can be spoiled but they're not brats. Yun yung para sa akin na pwede niyang spoil but alam niya ang limitation na hindi magiging spoiled brat si Peanut. Pero ano po kasi, si Momski po, sila Daddy O, Daddy Edu, Tito Ralph, ano sila, they still respect the boundaries. Pagkadating po sa decision making kay Peanut, kay Rosie, pagdating po sa mga desisyon namin kung saan siya mag-aaral or kung ano yung mga activities niya or kung ano yung mga gusto niyang gawin, palagi po nilang binibigay sa amin yun. Hindi po sila yung parang biglaan magsasabi na dapat ganito or dapat ganyan. And we really appreciate that. Parang yung full trust ba, na talagang yung trust binigay nila sa amin bilang magulang ni Rosie. And yun talaga na-appreciate ko sa kanila. Kasi you could feel the respect eh. Na actually, eto totoo to, one time, sinabihan ako ni Momski na, alam mo, ikaw ang nanay ni Rosie. So at the end of the day, decision mo pa rin ang masusunod pagdating sa bahay. Kayong dalawa ni Luis. So I really appreciate that. Parang sabi ko, oh grabe yung trust sa akin ni Momski na bilang ina ng kanyang apo. So I'm just really blessed and happy na ganun yung mga in-laws ko. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Alwin. Alam mo, Jessie, iba ka na magsalita ngayon. Talaga. Philippines! You're so full of wisdom already. Maybe motherhood did you good. Yeah. And MJ, di ba, there was one time nagkasalubong tayo sa ABS. I think galing kayo sa MediaCon ba or PressCon. At sinabi, I told you about that. Yes. Na yes, sabi ko thank nagkasalubong. Hinarang ko si Luis talaga. Oh, tapos sabi niya si MJ as really, really impressed
kung paano na si How How, tsaka yung maturity niya. That's right. Thank you. Motherhood really did you good. Thank you. Oo, nakakatuwa. Si Luis din actually, dati tambay lang yan sa McDo sa college, ng college ko na eh. Siga pa yun eh, bawal kang mag-parking. Pag nakapark yung kotse niya, kahit wala pa rin yung kotse niya, huwag ka magpa-park. Alam na alam mo yan. Siga yan. Kate and the Har, next! Hi, Kate. Hi, good afternoon. Kasi parang nagkaroon kayo ng time to enjoy each other sa couple before kayo nagka-anak, diba? So, paano na bago yung dynamics na relationship na meron na kayo nung naging parents? Alam mo, one thing is napakarami naming mga out of the country trips. And one, now we still talk about na bakit hindi tayo umalis na tayong dalawa lang? Mag-couple date tayo, couple travel na tayo. Halfway through the conversation, mag-uusap kami. Kaya ba natin na wala si Pina? Tapos magtitinginan kami, hindi? Hindi kaya. Samantalang dati, a year, mga 3 times, 4 times. More, nakakabiyahe kami. Umaalis. Ngayon, di na namin maisip na maiwan Wala namin. siya. But So I when was guess, the last? When was the last? Kaming dalawa Oo, kayong lang. dalawa lang. Siguro, before I gave birth. Wow! Baby moon, ang tawag yun doon, di ba? Yes. Baby moon. I was 5 months pregnant yata. We went to Singapore, 2022. mga ganun. Like for example, ako, nag-isang out of the country trip ako with my friends naman. Hirap pa rin. Yung parang, alam mo yung your boys trip kayo, pero puro pa rin kayo na FaceTime at lahat-lahat. So, para sa akin, that's one dynamic na nagbago sa amin. Tsaka yung ano din, sa schedule, like kami, of course hindi may iwasan na may work kami na sabay. Pero palagi namin inaayos yung schedule namin sa isa't isa na hindi pwedeng palaging wala kaming dalawa. So it's either si Luis yung busy this week, tapos ako relax lang, nasa bahay lang ako with Rosie, or baliktad, vice versa. So palagi kaming ganun, hindi pwedeng parehas kami no time at all. So I think yun din yung dynamics. Kasi before, sige, wala tayong uuwian masyado, magtrabaho tayo na magtrabaho. Pero ngayon talaga pag may anak, talaga, kailangan nyo talagang mag-usap sa schedule. And siguro, for those na nag-look up to you as a couple, na gusto rin magkaroon ng happy family, ano yung relationship rules or parenting rules na yun na you can share? Family first. Family, yun talaga yun. Babagsak at babagsak ka sa pamilya mo. Na with all the noise going on, you will always fall back sa pamilya mo. Yes, talagang family first. And you just really have to listen to each other. Kasi syempre, hindi naman din pwede na iisa lang ang susundin nyo. Kung ano lang yung gusto ng isa. And so I guess, to keep the peace and happiness within the house, within the family, you just really have to listen to each other. Let your partner also share kung ano yung mga opinion niya or yung nararamdaman niya sa isang bagay. And mas magkakaroon ng harmony sa dynamics ninyong dalawa and even sa family, sa anak ninyo. Kasi your child will see that yung kung paano kayo sa isa't isa. And yun yung makikita niya growing up na parang that's how yung upbringing ba, saka yung pag-nurture mo sa bata. Yun yung kung paano siya lalaki. So talagang importante. Speaking of that, napansin yung videos, very confident si Rosie, kaya niya nga pumirit sa'yo, di ba? So parang, may good cop, bad cop pa ba? O anong klase kayo? Actually sa amin, parang wala namang good cop or bad cop. Most of the time, we agree with each other. And minsan siya yung bad cop, minsan ako yung good cop, and vice versa. Wala talaga siyang, and sa mga gustong maging parents, sa mga gusto ding magkaroon na rin ng pamilya, wala talagang formula on how to be parents. Talagang pagdadaanan mo talaga siya, and may kanya-kanya kayong way on how to take care of your child. Ako gusto kong i-share something that I'm very, very proud of. And I think this started kay How How. More 99% sa kanya. Ako yung microbium one. Peanut being a child, may magagawang mali yan. May mapapalo ka, o hindi kaya, basta may iinarte siya. It happens. Pero ang naturo niya kay Peanut talaga is for Peanut to say sorry. Nakasanayan natin po nagkamali yung bata,
pipilitin mo, pipigain mo na mag-sorry right there and then. Pero ang ganda ng naturo niya kay Peanut, ang sinasabi, which I applied learning from How, is say sorry when you're ready. I always tell her, okay, you're mad now? Okay, apologize when you're ready. Maybe later. So, I don't know eh, parang I feel like yun yung gusto kong maintindihan niya at makuha niya na if you don't feel 100% na mag-apologize ka, it's okay, you don't have to force yourself. You have to heal first before you apologize or ano. So, in fairness sa batang yon kay Rosie, naaalala niya. Kunwari, the day will pass, warning niya ginawa. Siguro, unintentionally, mapapalo niya ako or may tantrum siya. Makakanap na siya, dadaan na yung merienda. Pagdating ng dinner, punta siya sa akin, Mommy, I'm sorry. So talagang, I'm really proud na na-apply niya yung ganong trait. And I think it's nice for emotional regulation din. And after seeing her acknowledge her mistake, bibigyan mo ng time, di ba, ma-realize, then siguro I would like to think we're doing something good in terms of raising Peanut. Alright, thank you, Kay. Meron tayong next batch of questions, pero very Manay Ethel, nakaupo lang, no? Di ba si Manay Ethel, nakaupo lang, ako nag-host na kanya. Very Manay Ethel, nakaupo lang. Di ba? Nakala ko bigla si Manay eh. Pag nag-host, nakaupo lang siyang ganyan. Pagparako tayo ng second batch ng taga 1,000, di ba? Jessie, yes. May tanong si Nikki Wang, pero sabi niya, ako daw yung magtanong nito. Okay. Pero may tanong din siya. Pero ito munang tanong ko, do you cook? Yes naman. Do you do groceries? I do naman. Okay, 500 pesos daw yung Noche Buena. Oh my goodness! Sabi ko na nga ba itatanong. Kasha ba daw yun? Sinabi ni Luis sa akin kagabi, alam mo itatanong yan. Kasi lahat tinatanong. Alam mo, honestly for me, no. Hindi na talaga. Talagang mas lalo na yung bilihin ngayon. Mataas na talaga. And I kind of disagree talaga. Actually, no, not kind of. I disagree. Kasi ako ang ng expenses sa bahay eh. So pag nakikita ko talaga, hindi na pala kamahal yung prutas. At saka yung karne. So sabi ko, hala, ang hirap na rin talaga. Kung 500, I don't think talaga kasha lang. So no. O yan, Nikki, natanong ko na. Ikaw, love. Yeah, same. Siya kasi nag-handle ng expenses eh. At kahit ako, you wanna believe na we're already very blessed. Thank you. In terms of yung na kinikita natin. Pero minsan tumingin ka, whether it be kuryente o ganyan, hindi ano talaga na mapapansin mo rin talaga. So I think na siguro there was di ba naglabas pa nga sila ng picture ng mga produktong pwedeng bilhin na papasok. And siguro what happened was, siguro, iniisip ng Noche Buena for 2 lang. Baka pwede ilisot for 2. But ang Filipino setting naman talaga. For 4 daw. Okay. Well, talaga kung sabi nga ni How, yung sa budget, kami nga binabudget namin ng gusto yung aming grocery. So it's gonna be quite challenging na ipagkasya mo para sa Noche Buena. Eh tayo pa, Pinoy pa, hindi tayo natatapos sa 4. Merong darating sa bahay talaga. Correct. Kasi si Nikki daw, mag-Noche Buena. Kaya, Budget siya. What is your message to the DTI representative who said that? No, I think naman after everything that has been said and done on social media, I'm sure nabasa naman ni Secretary yan, lahat ng yan. Alam niyo yung feedback at sentimiento ng mga Pilipino. May kilala nga ako, ito totoo to ha, may kilala ako ang binabudget niya, di ko alam paano niya ginagawa. Oh. Kasi di ko na alam, ang budget ng Noche Buena, 150,000. Oo, eh. 3 lang sila. So parang isip ko, paano mo ginagawa yan kung lahat nga kami medyo, di ba, yung binabantayan namin ang gastos namin. Artista ba yan o contractor? Di ko nga alam sa kanya eh. Okay, yes. Ex-best friend. Hi! That's a clue.